Hello guys, this is Blackman Moto again and welcome back sa another video natin ng pag-review ng motorcycle. And this time ay kasama po natin ang Suzuki Gixxer 150. Ito po yung pinakang latest model ni Suzuki Gixxer. So previous model version 1, yun po ay iba yung headlight, then yung braking system sa likod ay iba din ano. Dati po naka-drum brake, ngayon naka-disc brake na. So alamin po natin lahat sa motor na to kung magkano po yung presyo, yung specs, yung features, and kung worth it to buy ngayong 2024. Doon po sa mga owner ng Gixxer 150, so mag-comment na lang po kayo dyan sa ating comment section kung worth it to buy. Sabihin na din po natin yung mga cons and pros ng unit upang makatulong doon sa mga rider o doon sa mga nagnanais bumili po ng Gixxer 150. So ito, unahin po natin yung sukat ng gulong nyo sa unahan. Yan po ay 180 by 17 tubeless MRF yung gulong na ginamit dito ni Suzuki. Then yung mugs niya, okay yung mugs niya, no? Maganda yung mugs niya. And then yan po ay naka-telescopic fork suspension. Napakalaki ng kanyang suspension. Yung kanya pong approach ng fender, okay naman ano. Then tayo po ay may Suzuki na sticker dito. Braking system, tayo po ay naka-disc brake. Naka-vibrate po tayo na caliper. So yan po yung unahan, gulong o ni Suzuki Gixxer. Pagdating naman po sa kanyang ilaw, yan po ay LED. So kung mapapansin nyo po dito sa ating ilaw, hindi pa siya, pag turn on po natin ang ignition natin, hindi siya naka-automatic mabubuhay po yung ating daytime running light. Tayo po ay may switch pa dito ng ating ilaw. Kung gusto natin may daytime running light tayo, i-open po natin ito. I-on po natin. Right, so dalawang pa yan. Pasin nyo, of course, off muna, on natin. Yan po yung isa. Then pangalawa, yung kayang headlight. So much better naman may ilaw tayo para at least ay added din yun sa umaga eh. Kahit maliwanag, added visibility pa din yun ng unit natin. Yan. Kaya pong turn signals, tayo po ay naka bulb type yung turn signals natin. Then mga buttons, tingnan po natin mga buttons So, i-off muna natin yung ignition. Mga buttons dito po sa left side, tayo po ay may passing light, passing button dito. Then, of course, high and low beam, turn signals, then yung ating pong busina. Sa right portion naman po makikita natin yung ating kill switch button, yung ating pong switch ng ilaw, then yung pong ating starting system na push button. Alamin po natin, makikita natin sa meter panel natin na digital. Alright, pag on po natin, of course, na yung neutral indicator, then may ilaw din sa part na sa taas. Sa meter panel po natin, makikita natin yung ating pong, of course, yung ating speed, neutral gear indicator, at yung pong ating RPM, makikita po natin dyan. Fuel indicator, alright, then time, may time po tayo dito. Yung pong ating odometer, dito po sa part na to kasi may select, so pindutin natin yan. Makikita po natin yung kilometer natin, trip A, trip B. Yan po yung makikita ang information sa kanya pong meter panel. Then of course, i-on po natin yung ating pong turn signals. So pag sa kaliwa, identify agad natin na sa kaliwa tayo liliko. Kasi magkabugod po yung kanyang turn signals na indicator. Sa right side, right. So alam agad natin kung saan ang liko po natin. Then passing light. At siya po ay hindi pa keyless, siya po ay naka-mechanical key pa din. Of course, ang kanya pong handlebar, tayo po ay naka-naked handlebar. Medyo aggressive yung datingan kapag naka-naked handlebar. So sa bandang likod, tingnan po natin yung kanya pong gulong. Of course, ang sukat po niyan is 140 60 by 17 MRF yung kanyang gulong. Tubeless. Pagdating po sa braking system, tayo po ay naka-disc brake. At ang kanya pong suspension sa likod is naka-monoshock. So nandito po yung ating brake fluid, brake fluid. Then pagdating po sa ating pipe, naka-dual siya yung butas, dalawang butas ng kanyang pipe Iba pinapapalitan yan, yung iba of course stay stock. Maganda naman din tingnan kahit stock eh. So iba kasi gusto medyo yung datingan, brusco yung dating ng unit. Ito po sa likod may built-in tayo po na mudguard So natatanggal naman yan. So kung gusto mo talaga brusco yung datingan ng motor mo maangas,
O tiis pogi nga lang ano, pag maputik, talsikan lang talaga yung mga putik-putik. So, yan po. Kanyang mudguard. At ang kanya pong taillight, tayo po ay naka LED yung taillight natin. Turn signals, still naka bulb type pa din. Doon sa lagayan po ng ating plaka, may ilaw din tayo dyan. So wala pala nakalagay ngayong plaka o yung temporary plate kasi bago pa lang yung unit. So papagawan pa lang. Under break-in period pa lang ito pong unit, no. Ang sukat po ng kanyang kadena, so yan po ay 15,428 yung sukat ng kanyang kadena, no? 15,428. Ang kanya pong tangke, of course, 12 liters capacity. Napakalaki nung kanyang tangke, ano? Goods na goods talaga tong Gixxer na to for long drive. Isang salina mo ng tangke, medyo ramdam mo yung presyo. Pero of course, ramdam mo din naman yung layo na mapupuntahan nung kanya pong isang punong tangke. Sa kanya pong engine specification, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves. So 2 valves pa lang po ito si Gixxer 150, ano. At yan po ay 154.9cc, fuel injected, at naka air cooled pa din tayo. So hindi pa siya liquid cooled. At yan po ay nagbibigay ng maximum power na 13.9 HP at 8,000 RPM and 14 Newton meter of torque at 6,000 RPM. May bore na 56 mm at may stroke na 62.9 mm. May compression ratio na 9.8:1. So may bigat po ito na 135 kilograms. May seat height na 780 mm at may ground clearance na 160 mm. So yan po yung kabuuan ni Gixxer 150, ano. Pagdating po sa presyo ni Gixxer 150, yan po ay nagkakahalaga ng 102,900 pesos ngayong 2024. So depende pa din sa mga dealer kung magkano po yung down payment at kung magkano po yung spot cash ito kung bibili niyo po ng cash. So ito pong owner nito, shoutout nga pala kay Dino Choi, ano, sa owner nito. So napaka-pogi ng kanyang unit, aggressive, brusco yung datingan. Gusto mo talaga yung maskulado yung datingan mo, isa ang Gixxer 150 sa pwede mong kunin na unit. At nag-down lang po siya ng 20,000 pesos at nagmamonthly amortization siya ng 4,150 pesos. Then yung po elevated naman kung updated sa pagbabayad, ano. So yan po si Gixxer 150 ngayong 2024. So sound check po tayo, no. Pakinggan po natin yung stock sound nito ni Gixxer 150. So pagpapa-start po ng unit, of course, i-on po natin yung ignition. Then bigyan lang po natin yung ating clutch lever sa kabila, sa left side. Then pindutin po natin yung ating electric start. Alright. Yan po yung tunog ni Gixxer 155. Alright. Smooth na smooth. Tahimik. Kasi bagong-bago pa yung unit. Kung mapapansin nyo, nasa 200 kilometers pa lang natatakbo. Yung kanya pong langis, yan po ay 1,000 ml or 1 liter lang naman yung laman ng kanyang langis, no. So tipid pa din pagdating sa maintenance. Then ang downside nga lang nito, wala tayong lalagyan ng gamit. Ganito mga backbone na unit, no, wala tayong lalagyan ng gamit natin. Though may tools na tayong pwedeng ilagay. Ito po yung susian, no. Yan. Yun. Ito po. Wala tayo talaga malalagay dyan kundi papeles niya lang. Doon may tools namang iba. Yun lang. Hindi natin ilagay dyan. Bukod doon, wala na. So, yan po si Gixxer 155 ngayon 2024. So, comment nyo lang po dyan sa ating comment section kung worth it to buy or not ang unit na to. Pero sa akin, kung okay makakaroon na to, panalo to. Sa looks, aggressive yung datingan, brusco yung dating. Medyo may pagka big bike din yung datingan niya, eh. So, seat height pala, seat height. Pakita ko po sa inyo yung seat height. Naka center stand. 5'11 tayo na reference. Tukod yung aking paa sa kanan, tukod sa kaliwa. So, ibaba po natin. Yan. Alright. Baba natin. Yung lapat na. Pagdating po sa riding position, since siya po ay naka naked handlebar, relax tayo dito. Comfortable tayo dito. Comfortable tayo dito. Yung ating back ride, so medyo naka-elevate lang, no, yung back ride natin kasi mataas yung bangko dito. Hindi siya isang buo. So okay na okay pa din naman yan. Since may grab bar naman siya, may hawakan yung ating back ride. Kung ayaw humawak doon sa rider, may grab bar siyang pwedeng hawakan.
So much better kung kayo back ride dito, yumakap na lang kayo sa rider. Alright. So this is Blackman Moto again. Magkita-kita ulit po tayo sa susunod na video. So next video po natin is test drive po natin, at the same time yung fuel consumption test gagawin po natin. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating channel at upang update kayo sa mga videos na i-upload natin. Alright, peace out.